Petsa 9 bulan sa Disyembre tuig 2024. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa Shine Broadcasting Online, pinaangi sa pagpanguna sa atong station manager Jam Grande. Ingin mo nasab sa atong admin head Brian Binaloy. Sa atong usab nga chief reporter si Ma'am Vicky Custodio. O sa atong marketing head si Sir June Dumala. Sama sa gihapon kami may kag-uban kaninyo. Ako si Jay Firulino Gatmin. Ang magatod sa mga balitang impormasyon nga ngayon po ninyong masayran karong gabi na mga ka-Shine. Kini ang Shine Balita Nationwide. Live kita karon nga makita pinagi sa Facebook. Search lamang og i-follow Shine Broadcasting Online. Samtang live po kita nga nanukad partikular din sa may dakbayan sa Malaybalay City, Bukidnon. Okay na, aniya na ang mga headlines sa atong mga nagunang balita nga nakalap sa Shine Broadcasting News Center. Sulod sa 24 oras. Sa headlines sa atong balita nga lokal. Shine Balita Nationwide Headlines. Pagkahimong first class municipality sa Kibawi, dakog impact sa lungsod, sigo ni Mayor Rabanes. Shine Balita Nationwide Headlines. Ikaduhang headline sa atong balitang lokal, sakyanan mi overtake sa nagunang motor, ulitaw na banggaan. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa ikatulong balitang lokal, 31 anyos nga lalaki naghunos sa kaugalingong kinabuhi. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang regional, ni kandidato og vice mayor sa Malabang, Lanao del Sur, giambos duha ka escort patay. Shine Balita Nationwide Headlines. Lain pang headline sa atong balitang regional, sakyanan natagak sa Pangpang magtiayon sa Maron. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang nasyonal, isyo nga na-stroke si Speaker Romualdez. Giingong sayop nga impormasyon. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong ikaduhang balitang nasyonal, Senado walay kisa versus Vice President Sara, impeachment. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong ikatulong balitang nasyonal, religious group nga Iglesia ni Cristo magpahigayon og peace rally isip pagkontra sa impeachment batok kang Vice President Duterte. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang international, Syrian President dili sigurado kung asa kini natugpa human ang rebuilding grupo may kontrolar sa Syria. Shine Balita Nationwide Headline. Og sa atong balitang showbiz, Anthony Jennings nangayog pasaylo nila ni Maris Racal og Jamila Villanueva. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang sa atong balitang espesyal, cellphone gitago sa lubot, piniriso gioperahan. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang liliw nusab nato ang mga nagunang headlines nga nakalap sa atong mga kauban ng mobile journals, atong mga reporters nga nanukad sa gawas nga bahin. Sa report sa atong Cagayan de Oro City correspondent Francis Alan Amparo Tillaper, duha ka shabu endorsers subling nadakpan. Samtang sa headlines usab nga ihatod kanato sa atong kaubang mobile journals. Mobile Journal numero 16, Danilo Pinariho, natulungan natin na isuli ang kanyang motor na hiniram ng mahigit isang buwan. Tinulungan ni Mobile Journal numero 16 ang isang nagmamay-ari ng motor na naisiuli sa kanya pagkatapos hiniram ito na hindi sinuli ng isang buwan. Natulungan ng ating isang kasama nating Mobile Journal, si Danilo Pinariho. Aalamin natin ang balitang yan mamaya-maya lamang. Samantala sa headlines naman ni Mobile Journal numero 5, Brian Binaloy, asawa gitigbas ayang bana, angol. Mobile Journal numero 5, Brian Binaloy. Samtang sa report usab nga ihatod kanato ni Mobile Journal numero 15, Floribet Penarejo, Speaker Romualdez na biktima ng fake news. Samantala sa headlines naman ni Mobile Journal, Danilo Penarejo, Mrs. na tumatawid patay sa hit and run.
Samantala sa headlines naman ni Mobile Journal numero 13, Jam Grande, Assistant Director ng BIFAR, brutal na pinatay sa Davao o sa Panabo City. Sa headlines naman na ihatid sa atin ni Mobile Journal numero 10, Richard Calvario, Kawit Cavite, nakatanggap ng pamaskong handog mula sa mga Revilla. Yan ang mga headlines na ating aabangan mula sa ating mga mobile journals, ating mga reporters sa kanilang lokasyon na ihatid sa atin ngayong gabi. At ang mga dugang hanay sa atong mga balita o mga dugang detalye sa atong pagbalik. Standby kay hihatag sa nato Pikas Lawak alang sa mga bulawanon kayong pahinomdom. Ang diwa sa Pasko, usa kini kasimbolo sa pagpinasayloay, paghinatagay o pagpaambit sa gugma ngadto sa atong isig katawo. Sama sa gipakita nga gugma nga walay kinutuban sa Ginoo sa matag usa ka nato. Ako di ay si Kagawad Junjon Bores Mahorinos sa Barangay Romago, Kibawi, Bukidnon. Uban ang ako ang pamilya o sa kinatibok ang puwersa sa Shine Broadcasting Online Station. Mutimbaya og usa ka malipayong pagsaulog sa Pasko, uban ang panghinaot nga mabungahon ang bag-ong tuig nga atong gipaabot 2025. Daghang salamat. Sa talakayan, isyu at tanong ng mamamayan. Kutbot, wala silang listahan. Lakabutar. Ano man hindi maging matarong og lista kanong pag-abot dito wala man niya dire sa master list na dito sa kuminik na aman niya pag-abot dire sa eskwelahan ng listahan wa naman. Serbisyong publiko at balitang totoo, lakas at kaalaman ng mamamayan. Ito ang programa KKK. Kabalita mo sa napapanahon, seguridad at pag-asenso. Kasama mo sa serbisyong publiko, kasangga ng mga inaapi. KKK. Kasama ang nag-iisang ati ng bayan, Jam Grande. Con Ati Jam. KKK. Dito, importante at mahalaga ka. Mga kaigsuunan, ang Pasko usa ka balaang selebrasyon diin atong gisaulog ang gugma sa Dios sa matag usa ka nato. Ako si Attorney Rafi Roncales, naginaot nga ang panagdain, gugma ug panagiusa magahari sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Malipayong Pasko, ulahang bagong tuig. Merry Christmas from PDEA Region 10. On behalf of the Philippine Drug Enforcement Agency, Region 10, I wish everyone a joyful, peaceful Christmas. Let us celebrate this season with love, unity, and compassion for one another as we continue our commitment to a drug-free community. I also hope for everyone's safety as we celebrate Christmas and New Year. Together, let us welcome 2025 with renewed hope and determination for a better and safer future, free from devastating scourge of illegal drugs and drug addiction. Merry Christmas and prosperous New Year to all. This has been Attorney Benjamin Gaspi, Regional Director, PDEA 10. Thank you. Mayong adlaw ka na itong tanan, no? Labi na gid sa barangay Kasisang, no? Akong pagtimbayan, no? Sa akong katawhan sa barangay Kasisang, uban sa akong mahal nga pamilya, nakitang tanan sa pagsaulog sa Kapaskuhan nga akong mapaabot sa inyo, isip inyong ginikanan sa barangay Kasisang. Nakita atong sa ulugon
nga naang gugma ug panaghiusa aron kita uban sa atong banay magmalipayon niining pagsaulog sa Christmas. Merry Christmas and Happy New Year kanatong tanan from Kapitan Diggs Haroy, Barangay Kasisang. Pagsaulog sa atong kapaskuhan, importante kaayo nga atong ipakita ang atong panaghiusa isip usa ka Kristiyano o kini nagsimbolo nga kita nagkahiusa gayud. Ug sa pagsulod sa bagong tuig, kita magatuo nga mahatagan kita sa dakong panalangin sa atong labawng magkagagaw. Malipayong Pasko ug malambuon nga bag-ong tuig kaninyong tanan. Mensahe ug panimbuya gikan kang Barangay Captain Edgar Moniesa and Family, Barangay Makapari, Damulog, Bukidnon. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng na formative years. Madam Senador, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Pro 8, poblasyon. Mobile Journal numero 13, John Branden. Operasyon, tapos sa paano ng mga rin sa Comando Brand. Kadali sa Motor Committee, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario, para sa Shine Balita Online. Oras alas 6:11 na sa gabi, balik ta sa atong pagpanaguban. O ganyan na ang mga detalye sa atong mga balita. Una sa atong balita nga lokal. Dako sumala pa og tabang sa lungsod sa Kibawi ning probinsya sa Bukidnon ang baguhay lang nga pagkahimo niining first class municipality. Matod kang Kibawi Municipal Mayor Rinaldo Jimboy ang Rabanes, gibutyag niya nga ang pagkahimog first class municipality sa Kibawi dako og tabang sa katawhan. Ang mga empleyado sumala pa makabenepisyo sanglit adunay mamahimong basihan para sa ilang salary increase. Dugang pa nga madungangan usab ang pondo sa lokal nga pagagamhanan ingon man sa mga kabaranggayan. Matod ni Mayor Rabanes nga ngayon gayud nga isilibrar ang maong kalampusan sanglit dugay ng panahon nga kini ginatinguha sa lokalidad. Gani gibutyag ni Mayor Rabanes nga panahon sa pandemya wala mihunong ang munisipyo sa paghimo og proyekto para sa katawhan. Pipila na lang matod pa niini ang mga kadalanan, sports complex, mga sakyanan para sa kabaranggayan ug uban pa. Ipasalamatan usab niya ang buhatan ni Senator Mig Subiri, Congressman Joe Subiri ug sa opisina ni Governor Niel Roque sanglit dako ang naitabang ilabi na sa kalampusan sa lungsod sa Kibawi. Subay sa Department of Finance Order No. 074 Series of 2024, ang munisipyo nga maabot sa 200 na milyon ang annual income, mamahimo ng first class municipality. Utang nga naangkon sa lungsod sa Kibawi, hinungdan sa maong reclassification. Alas 6:12 na ang atong oras. Padayon ta sa atong mga pagpanaguban sa atong ikaduhang balita nga lokal. Nabanggaan sa usa ka sakyanan ang usa ka ulitaw sa kadalanan sa Purok 12, Barangay Pinatilan, Dakbayan sa Valencia. Pasado alas 9 sa buntag atong milabayng adlaw. Ang biktima usa ka 20 anyos nga lalaki nga residente sa Purok 2, Barangay Batangan. Sa maong syudad samtang ang nakabangga nga sakyanan usa ka unit sa Kia sedan nagtangag og plakang numero KAC 7062. Gimaniho sa usa ka 18 anyos nga lalaki o residente sa lugar sa nitabuan sa disgrasya. Sumala sa report nga gadagan pauli sa ilang Pinoyanan ang driver sa sakyanan sa dihang pag-abot sa lugar. May overtake kini sa nagunang motorsiklo. Apan nawad ang kontrol ang driver sa gamanihon niini. Hinungdan nga nabanggaan ang biktima nga nagbaklay kilid sa dalan. Gumikan sa disgrasya na kahagom og injury sa kalawasan ang biktima. Kinsa gidala sa Adventist Medical Center sa siyudad sa Valencia aron sa medical nga atensyon. Luwas reno ng kahimtang niini samtang gidala sa Valencia City Police Station ang driver sa sakyanan alang sa tukmang disposasyon.
Sa atong ikatulunghan ay sa atong balitang lokal. Nagkutlo sa iyang hinulamang kinabuhi ang usa ka 31 anyos nga lalaki pasado alas 12:05 sa buntag niadtong Disyembre 6 tuig 2024 dito sa house number 159 Upper Valley Road, Camp Phillips, Barangay Agusan Canyon dito sa Manolo Fortich, Bukidnon. Gilang biktima nga sa usa ka statistician sa kumpanya sa plantasyon sa Piña og nadestino sa Camp Phillips compound sa nahisgutang lugar. Sa investigasyon, nasayran nga ang patayng lawas na diskubrihan sa usa ka research supervisor sa Del Monte, Philippines. Human kini gisusi sa iyang mga silingan o gigala sa iyang balay tungod kay wala na siya mo report sa trabaho sulod sa duha ka adlaw. Katapusan nga nakitaan sa iyang silingan ang biktima nga nang laba kaniadtong Disyembre 5 tuig 2024 alas 6 sa gabi. Sa pag-abot sa lugar sa responding kapulisan, nakitaan sa iyang orihinal nga posisyon ang patayng lawas nga nagbarog duol sa suok sa balay. Kung asa usa ka berdeng habol og puti nga electrical wire mao'y gigamit sa pagpakamatay sa biktima. Hinuon walay nakitang timelan sa foul play sa patayng lawas. Alas 6:15 na ang atong oras. Duha ka shabu endorser subling nadakpan. Sayro na to ang dugang detalye na kay-standby sa pikas linya. Atong Cagayan de Oro City and Misamis Oriental correspondent Francis Alan Tillaper. Sir Francis, go ahead. Tanggong pagbalik ang duha ka personalidad tungod sa subling pagkalambigit sa illegal nga droga ning syudad sa Cagayan de Oro. Kinihuman ilusad ang bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10 batok sa mga suspect nga giilang sa alias Dong RM o alias Samsam nga parehong nagpuyo sa may barangay Gusa. Nakuha sa ilang posisyon ang 120 gramos sa gituang shabu nga nagkantidad sa 816,000 pesos. Ang duha magatubang sa kasong pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa balitang lokal, ako si Francis Alan Amparo Tillaper para sa Shine Balita Nationwide Reporting. Daghang salamat Cagayan de Oro correspondent Francis Alan Tillaper. Padayon ta sa atong mga pagpanaguban samtang atong oras alas 6:17 na sa gabi. Lain pang report na kay-standby sa pikas linya. Asawa gitigbas sa ihang bana angol. Mobile Journal numero 5 Brian Binaloy sa imong report, go ahead. Padayon nga nagpaalim sa Samad Tinigbasan sulod sa ospital ang usa ka asawa nga nabiktima sa iyang kaugalingon nga bana human nga gitigbas. Subay sa report sa kapulisan, ang giilang biktima nga si Claire Ann Reyes 35 anyos samtang ang suspect nga iyang bana na ilang nga si alias Dexter 34 anyos usa ka tricycle driver nga mga residente sa Laminosa Village, Sitio Puntabiao, Barangay Kugon, Digos City, Davao del Sur. Naigo ang biktima sa wala nga bahin sa kamot, bukton, agtang ug sa likod nga bahin. Tungod sa naitabong kaguliyang may respondi gilayon ang ugangan nga lalaki sa suspek nga si Ronnie Kanya 57 anyos aron pakalmahon ang sitwasyon. Lakip usab ang uyuan sa suspek nga si John Rick Kanya 37 anyos. Apan inay nga makalma ang suspetsado, nanigbas na hinuon kini sa mga naisgutan. Hinungdan nga nakaangkon usab kini og tinigbasan sa agtang ang ugangan samtang ang uyan nini naigo sa bukton. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, pasado alaw ng takna kaganiyang kadlawon, nagkalalis sumala ang suspek og biktima nga wala masayre ang rason nga may resulta sa pagpanigbas gamit ang usa ka sundang. Dali nga narespondihan ang kagubot sa mga silingan og taga-barangay. Hinungdan nga nadakpan ang suspek samtang gidala sa Davao Sur Provincial Hospital ang mga biktima. Kini nga balita hatod kanato sa Bliss Panyawan Liniment Oil nanukad diri gikan sa Shine Broadcasting Newsroom, Mobile Journal numero 5 Brian Binaloy para sa Shine Balita Nationwide. Daghang salamat Mobile Journal numero 5 Brian Binaloy. Padayon ta sa atong mga pagpanaguban samtang atong oras alas 6:19 na sa gabi. Sa atong balitang regional.
Sa atong balitang regional dito sa Lanao del Sur, patay ang duha ka mga escort sa ni kandidato nga Vice Mayor. Dito sa Malabang, Lanao del Sur, human giambos dito sa Marugong, Lanao del Sur kaniadtong Disyembre 7 tuig 2024. Gilang mga namatay nga sila si Sulaiman Alibasa ug Haji Asrab Sandab. Pulos mga kanisakop sa PNP ug parehong lumulupyo sa Malabang. Samtang samaran ang ni kandidato og Vice Mayor nga si Ramil Makugar ug laing duha ka mga kauban kinsa pulos nagpaalim pa karon sa Tambalanan. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasayran nga mga biktima padulong na unta mo pauli sa lungsod sa Malabang sakay sa Toyota Innova kulor pula. Apan sa pagdangat nila sa Marugong sila gipaulanan og bala sa wala mailhing mga gunman nga nag-atang na daan sa dalan dito sa nahisgutang lugar. Nagpadayon pa karon ang mga otoridad sa ilang gihimong investigasyon aron masuta ang motibo sa pagpamanhik ug ingon man pagsikop sa mga suspitsado. Sa ikaduhang hanay sa atong balitang regional, nakaangkon og grabing mga samad ang usa ka magtiayon human nahulog ang ilang gisakyan nga usa ka pangpang sulod sa usa ka subdivision sa barangay Pito sa Bukiring Bahin sa Dakbayan sa Cebu. Pasado alas 11 sa buntag niadtong adlong Sabado, Disyembre 7 ning kasamtangang tuig. Dali kining girespondihan sa mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire ug ang Cebu City Ambulance human gitaho sa mga residente sa dapit nga dunay duha ka individual nga naaksidente. Ila mga biktima nga mga managtiayon nga sila si Primitivo Paulino, 38 anyos ug si Teresa Maria Cumunsad, 36 anyos nga lumulupyo sa maong subdivision. Matud pa sa inisyal nga investigasyon nga nahitabo ang aksidente tungod na walan sa kontrol ang bana nga driver dihang miatras kini sa dulhugon nga dapit hinungdan nga natagak na kini sa pangpang. Midilat pa sa pipila ka minuto sa usa ka rescue ang mga biktima human matrap sa sulod ang asawa nga naipit sa sakyanan. Nakaangkon og grabing mga samad ang duha ka mga biktima hinungdan nga dali kining itagaan og atensyong medikal gani gidagan pa sa duol nga pribadong tabalanan ang asawa. Kasamtangang padayon nga gilusad ang investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office kung human error ba ang hinungdan o mechanical failure. Assistant Director ng BIFAR brutal na pinatay sa Panabo City. Naka-standby sa pikas linya Mobile Journal numero 13 Jam Grande. Sayron ta ang dugang detalye nining maong report. Jam, please go ahead. Sa buong mundo. Pantuloy iniimbestigahan ng pulisya ang karumal-dumal na pagpatay sa Assistant Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na si Karen Diana Candelosas na nangyari noong umaga ng Sabado, Disyembre 7 taong kasalukuyan sa Purok Marang, Barangay Kagungunan. Batay sa paunang ulat, si Candelosas ay bigla na lamang binagbabaril habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Sa ngayon, wala pang natutukoy na motibo sa likod ng krimen. Nagpahayag ng pakiramay ang lokal na pamahalaan ng Panabo City sa pamilya ng biktima at nangakong gagawin ang lahat upang mahuli at mapanagot ang mga nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad na nananawagan din sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon na maaaring makatulong sa mas mabilis na pagdakip sa mga suspect. Mobile Journal numero 13 para sa Shine Balita Nationwide, Jam Grande reporting. Daghang salamat Mobile Journal numero 13 Jam Grande. Alas 6:23 na ang atong oras. Pansadili pa ang atong lain pa mga balita. Timbayan natong mayong gabi din ha, nakalantaw. Daghang salamat sa imong pag-view Marlo Orvillo. Shout out kuno din sa mga taga Kabanglasan. So maayong gabi din sa mga taga Kabanglasan, labi na sa mga silingan, mga kaparintihan ni Marlo Orvillo. Sa katong wala pa naka-follow sa atong online radio station, search lamang i-follow Shine Broadcasting Online. Labi na diha sa mga taga Kabanglasan ha. Daghang salamat sa inyong pag-tanaw din ha. Happy viewing labi na diha kang Marlo Orvillo. Og sa atong balitang nasyonal,
Kusganong gihimakak sa buhatan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga na-stroke ang leader sa Kamara. Sa giluwat nga pamahayag ni Attorney Lemuel Erwin Romero, Head Executive Assistant sa Office of the Speaker, ni kondinar sa pipila ka nagpakatap og bakak o malisyoso nga impormasyon. Una nga nikatap sa internet nga nagkanayon nga na-stroke ang speaker o kasamtangang na-confine sa tambalanan apan walay ebidensya nga mapakita. Kini nga mga aligasyon giingong mga hingpit nga bakak o klaro nga digitisinyo aron pagpahisilaag sa publiko og pagsabwag o kalibog. Sa pagklaro ni Speaker Romualdez, giingon ana sa maayong panglawas o padayon nga nagtuman sa iyang mga katungdanan nga may dedikasyon og focus. Gani ni atong Disyembre 6 ni kasamtangang tuig ni tambong pa kini sa daghang opisyal nga mga kalihukan nga nagpakita sa iyang aktibong partisipasyon sa trabaho. Ingon man nga ni uban kini sa pagpirma sa duha ka importanteng balaod, ang Safe Pinoy Centers Act ug ang Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act sa Palasyo sa Malacañang. Subay niini giahwa ang tanan nga musalig lang sa napamatud-an og opisyal nga tinubdan sa impormasyon ug gisalikway ang disinformation nga nagtinguha nga madaot ang pagsalig sa mga lider o institusyon. Laing report atong pagadawaton gikan kang Mobile Journal numero 16. Ayon sa kanyang headlines, may natulungan ng isa sa ating mga kasamahang mobile journals ang isang motor na hiniram na isang buwan nang hindi sinuli. Natulungan na yan ni Mobile Journal numero 16 Danilo Pinarejo. Aalamin natin ang balitang yan. Mobile Journal number 16 Danilo Pinarejo. Dan, anong nangyari dyan? Okay, nandito ngayon tayo sa bayan ng Bacoor dahil sa isang biktima na tinulungan po natin dahil sa kanyang motor na hiniram na mahigit ang isang buwan na hiniram na itong suspect na nakilala natin bilang isang pangalan na si Mark na presidente ng Paliparan Dasma. Mahigit isang buwan ito, sinuli niya sa may-ari ang motor at natutuwa naman ang may-ari na tawagin natin si Miguel na isang shop owner dito sa may lungsod ng Bacoor. Yan, dahil nasoli na kanyang motor na hiniram na mahigit isang buwan at sa tulong natin mga ka-shine. Yan. Yan si Miguel, ang may owner shop dito sa may lugar ng Bacoor, guys. Yan. Okay, ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bless Panyawan Liniment Oil mula dito sa Tansa, Cavite, Mobile Journal number 16. Danilo Pinarejo nagulat para sa Shine Balita Online nationwide. Maraming salamat Mobile Journal numero 16 Danilo Pinarejo. Maraming salamat sa nagsuli sa motor. At tinulungan yan ng ating kasamahang Mobile Journal number 16 Danilo Pinarejo. Si Mobile Journal number 16 pa. Talagang maaasahan yan sa lahat ng oras. Yan ang isang katangian na matulungin. Mobile Journal number 16 Danilo Pinarejo. Takpakan natin si kasamahang Danilo. Okay. Alas 6:28 na ang atong oras sa lain panghanay sa atong mga balita. Sa ikaduhang balitang nasyonal, walay kisaw sa pagpangandam ang mga senador kalabot sa napasaka nga impeachment complaints kang Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Katinawan kini sa Senate President Francis C. Escudero dihang gilitok sa senador nga walay gihimong aksyon ang Senado sa posibleng init nga lantugi sa mga magbabalaod sa ilusad nga impeachment complaints gikan sa akbayan og 17 ka mga signatories complaints gikan sa civil society. Gitinaw ni Escudero nga aksyonan lamang sa Senado ang issue sa impeachment kung musaka na kini sa ilang hawanan.
At ang sa atong pagbalik sa atong balitang national religious group nga INC kon Iglesia ni Cristo magpahigayon og peace rally isip pagkontra sa impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Og samtang sa atong balitang international, Syrian President dili sigurado kung asa kini nagpatugpa human ang rebuilding grupo may kontrolar sa Syria. Og sa atong balitang espesyal, cellphone gitago sa lubot, piniriso gioperahan ang lubot. Sabay pagkahitabo Kana uban pang mga balita tangi sa atong pagbalik ihatag sa nato speakers lawak alang sa mga pahinomdom. Pagsaulog sa atong kapaskuhan, importante kaayo nga atong ipakita ang atong panaghiusa isip usa ka Kristiyano o kini nagsimbolo nga kita nagkahiusa gayud. Ug sa pagsulod sa bagong tuig, kita magatuo nga mahatagan kita sa dakong manalangin sa atong labawng magkagagaw. Malipayong Pasko ug malambuon nga bag-ong tuig kaninyong tanan. Mensahe ug panindoya gikan kang Barangay Captain Edgar Moniesa and Family, Barangay Makapari, Damulog, Bukidnon. Hello everyone! We are excited to introduce to our latest range of our personal care products, powered by the best of nature for a nourishing, refreshing every day. A product that's packed with herbal ingredients that can ensure our safety and effectiveness. Avail Beauty products are new eco-friendly personal care lines. One of our products is FC Bio Sanitary Pads. These pads are made with natural herbal ingredients such as sambong, peppermint, tawas, maplestones, and cypress oil that alleviate the following reproductive problems such as dysmenorrhea, UTI, vaginal odor, myoma, itchiness, irregular menstruation, and other related diseases. Switch to FC Bio today and walk with confidence. Avail is every family's partner for you and for your loved ones. For more information and inquiries, look for DM Jen Iwayan or call 0967-016-2757 or Gmail at jenelinbiiwayan@gmail.com. Avail now! Mga kaigsuunan, ang Pasko usa ka balaang selebrasyon diin atong gisaulog ang gugma sa Dios sa matag usa ka nato. Ako si Attorney Rafi Roncales naginaot nga ang panagdaid, gugma ug panaghiusa magahari sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Malipayong Pasko, ulahang bagong tuig. Merry Christmas from PDEA Region 10. On behalf of the Philippine Drug Enforcement Agency, Region 10, I wish everyone a joyful, peaceful Christmas. Let us celebrate this season with love, unity, and compassion for one another as we continue our commitment to a drug-free community. I also hope for everyone's safety as we celebrate Christmas and New Year. Together, let us welcome 2025 with renewed hope and determination for a better and safer future, free from mayong adlaw ka na itong tanan, no? Labi na gyud sa Barangay Kasisang, no? Akong pagtimbayan, no, sa akong katawhan sa Barangay Kasisang uban sa akong mahal nga pamilya, nakitang tanan sa pagsaulog sa kapaskuhan nga akong mapaabot sa inyo isip inyong ginikanan sa Barangay Kasisang. Nakita atong saulogon nga ana ang gugma ug panaghiusa aron kita uban sa atong banay magmalipayon
niining pagsaulog sa Christmas. Merry Christmas and Happy New Year kanatong tanan from Kapitan Diggs Haroy, Barangay Kasisang. Ang diwa sa Pasko, usa kini ka simbolo sa pagpinasayloay, paghinatagay o pagpaambit sa gugma ngadto sa atong isig katawo. Sama sa gipakita nga gugma nga walay kinutuban sa Ginoo sa matag usa ka nato. Ako di ay si Kagawad Junjon Boris Mahorinos sa Barangay Romago, Kibawi, Bukidnon. Uban ang ako ang pamilya o sa kinatibok ang puwersa sa Shine Broadcasting Online Station. Mutimbaya og usa ka malipayong pagsaulog sa Pasko. Uban ang panghinaot nga mabungahon ang bag-ong tuig nga atong gipaabot 2025. Daghang salamat. Higala igsoon mga kasyan, balik ta sa itong mga pagpanaguban. Samtang itong oras alas 6:35 na sa gabi. Sa lain pang naay sa itong balitang nasyonal. Gikatakda nga maglusad og rally ang religious group nga Iglesia ni Cristo kun INC isip pagkontra sa impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Sumala pa sa grupo nga ang rally magpakita kini isip pag-uyon sa pamahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga dili pabor sa gidusog sa pipila ka sektor nga impeachment kang Duterte. Mahinungdanong sumala pa nga hatagan na lamang og pagtagad ang daghang problema sa nasod. Pagpaklaro nila nga ang ilahang grupo ang alang sa kalinaw ug dili buot nga adunay kasamok. Kahinungduman nga ipamahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga dili kiniuyon sa impeachment batok kang VP Sara tungod mahurot lamang ang oras sa mga mahurot lamang ang oras sa mga magbabalaod nga angay igahin sa pagresolba sa problema sa nasod. Speaker Romualdez na biktima ng fake news. Nasa kabalang linya, alamin natin ang balitang yan. Mobile Journal numero 15, Floribet Penarejo. Bet, please come in. Fake news umano ang kumalat sa social media na nakaratay umano sa hospital si Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos na may stroke. We strongly deny the false and malicious rumor being circulated online claiming that Speaker Ferdinand Martin Romualdez suffered a stroke and is currently confined in a hospital. Pagsusubali ni Attorney Lemuel Erwin Romero, Head Executive Assistant ng Speaker's Office sa kumalat na fake news. These allegations are completely untrue and are clearly designed to miss the public and sow confusion. Ani Romero na sinabi na nagpapakita lamang ng kanyang aktibong serbisyo publiko. Kahapon lamang ng umaga, ayon kay Romero, ay nasa Malacanang si Romualdez para sa ceremonial signing ng dalawang batas, ang Ligtas Pinoy Center Act at ang Student Loan Payment Moratorium during Disasters and Emergencies Act, kung saan maraming media ang nagsagawa ng coverage at nakita ang aktibo nitong papel sa nasabing pinagtibay na batas. We urge everyone to rely only on verified and official source of information and seek to undermine trust in our leaders and institutions. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blas Panyawan Liniment Oil mula dito sa Imus Cavite, Mobile Journal number 15, Floribet Penarejo nag-uulat para sa Shine Balita News Online Nationwide. Maraming salamat, Mobile Journal numero 15, Floribet Penarejo. Parahita sa atong mga pagpanaguban samtang utong oras alas 6:39 na sa gabi. Sa atong balitang internasyonal, misteryoso karon ang nahimutangan sa presidente sa Syria nga
Bashar al-Assad. Human gisakop sa mga rebuilding puwersa ang Damascus nga gingong mao'y katapusan sa paglingkod ni Assad. Base sa taw sa Syrian Observatory for Human Rights, usa ka eroplano nga gisakyan ni Assad ang mibiya sa Syria. Una kining mibiya sa Damascus International Airport sa wala pa pag-atras sa mga puwersa sa seguridad sa kasunduluhan gikan sa pasilidad. Miabot na sa Sharjah, United Arab Emirates ang Chumwing Airlines Airbus A320 nga pasahirong eroplano nga giingong gisakyan ni Assad. May makakusab ang diplomatic advisor sa presidente nga si Assad nga naa kini sa United Arab Emirates. Ug sumala pa sa duha ka senior Syrian army officers, dili nila matino ang pagbiya ni Assad. O giisip kini sa Islamist nga grupo nga Hayat Tahrir al-Sham nga usa ka dakong kadaugan sa ilang pakigbisog. Subay niini anda makigtambayayong si Prime Minister Mohammed al-Jalali sa bisan kinsa nga mamahimong bagong leader sa iyang mga katagi lungsod. Mrs. na tumatawid, patay na hit and run. Aalamin natin ang balitang yan mula sa pag-uulat Mobile Journal number 16. Nagbabalik Danilo Pinariho. Dan, please come in. Cavite, patay ang isang misis makaraang mabiktima ng hit and run habang papatawid sa kahabaan na Aguinaldo Highway sa Barangay Lalaan, 2 Silang, Cavite. Dito, kinilala ng pulisya ang biktima na si Rosario Cañosa de Leon, residente ng Barangay Lalaan, 2 Silang, Cavite. Hindi naman kilala ang sospega, subalit nakuha ang plate number ng sasakyang nitong puting SUV na NAN 8911. Sa ulat ng pulisya, alas 10:50 ng gabi habang tumatawid ang biktima sa nasabing highway. Nang suyurin siya na nasabing sasakyan at sa halip na hintuan ay pinaharurot ng driver patakas. Tumilapon ang biktima at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at katawan. Naitakbo pa siya sa Silang Specialist Medical Center, subalit diniklarang dead on arrival. Nagsasagawa na ng follow-up operation ng pulisya at nakikipag-coordinate na rin sila sa Land Transportation Office or LTO para sa pagkakakilanlan ng driver at may-ari ng sasakyan na nakasagasa sa ginang. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blas Panyawan Liniment Oil mula dito sa Tansa, Cavite. Mobile Journal number 16. Danilo Pinareo nagulat para Shine Balita Online nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat Mobile Journal numero 16. Danilo Pinariho. Alas 6:42 ang atong oras para hinta sa atong pagpanaguban. Sa atong balitang showbiz, nangayo na og pasaylo ang aktor nga si Anthony Jennings kang Maris Racal og Jamelia Villanueva. Pipila ka oras human gibuak ni Maris Racal ang iyang kahilom. Abi ko kunsay gibuak. Ubo nga mensahe og napuno sa sorry ang giluwat nga pamahayag ni Anthony sa duha ka babae nga iyang napasakitan. Kayan manuman nga niugat ang kontrobersya sa bahin nila ni Racal ug Jennings tungod kay sa gipost ni Jamila Villanueva ang pribadong panag-istorya nila ni Maris ug Anthony nga dunay mga sensitibong panag-inistorya. Unang usab niini gibutyag ni Maris atol sa iyang pagtingog nga nisuway siya og istorya kang Villanueva niadtong Nobyembre apan walay tubag. Ingon man ang paglimod niini nga wala siya nasayod nga duna pay relasyon si Anthony Jennings og Jamela Villanueva tungod kay matud pa niya nga wala na sila. Sa pagkakaroon wala pay opisyal nga pamahayag si Jamelia Villanueva kabahin sa pamahayag sa duha ka aktor. Naka-standby sa Pikas Linya. Mag-report live Kawit Cavite nakatanggap ng pamaskong handog mula sa mga Revilla. Pag-uulat ang report na yan mula kay Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Si Richard, anong balita dyan sa Kawit Cavite?
Mahagi ng pamaskong handog na may bigas at mga raffle prizes sa San Sebastian, Kawit, Cavite, si Cavite 1st District Congressman Jolo Revilla, kasama niya ang puso at malasakit team na kandidato sa pagka-mayor ng Kawit na si Army Aguinaldo at kandidato sa pagka-vice mayor na si Angelo Aguinaldo. Ayon kay Congressman Jolo Revilla, basta may Revilla, maramdaman ng mga taga-Kawit ang kahulugan ng malasakit, Pasko man o hindi. Ang balita na ito hatid sa atin ng Bliss Panyawan Lenementowel, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario, para sa Shine Balita Weekend nag-uulat. Maraming salamat Mobile Journal numero 10, Richard Calvario dyan sa Kawit, Cavite. Alas 6:45 na ang atong oras og dirita sa atong balitang espesyal. Sa atong balitang espesyal, cellphone nga gitago sa lubot sa usa ka piniriso, nasakpan sa kapulisan, gioperahan. Naoperahan na noon, imbes kay dili ka nga operahan, tago man nimo ng cellphone sa imong lubot, gioperahan ni nung ka, mo lagi sakpan. Gibutyag ni Bureau of Corrections kon Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. nga nasulod ang cellphone nga dunay kaubang charger ug tabako sa sampot o lubot sa piniriso atol sa usa ka talagsaong pagpalusot sa New Bilibid Prison. Tungod sa maong talagsaon nga panghitabo, gipilawom sa emergency surgery ang mismong person deprived of liberty kon PDL. Sa dihang wala migawas ang gikatahong cellphone sa lubot niini sulod sa 3 ka adlaw. Mato ni Katapang nga nadiskubre ang cellphone sa dihang nagring kini. Patay kay ni ring man. Daling gioperahan ang maong individual tungod kay makamatay ang maong sitwasyon. Gani dili na kini katingad-an gumikan sa mukabat na sa 19 ka mga insidente ang natala o nakuha nga kontrabando sa genital part sa mga piniriso. Kini ang rason nga gusto sa opisyal nga makabaton og body scanner ang Bucor diin na makakita sa tanang tinago sulod sa lawas sa mga muduaw. Tanawa, tago-tago man kining mga usa sa mga PDL dito sa Bureau of dito sa Bureau of Corrections, dito sa New Bilibid Prison. Dunay usa ka PDL on person deprived of liberty na nagtago sa iyang cellphone. Pinadito sa iyang lubot o sampot. Dili kay cellphone lang itago, apel pagid charger iyang itago. Apel pagid charger gitaguan na siyang lubot. Unya, apel pa sigarilyo, napay sigarilyo. Dito ka na nahitabo sa New Bilibid Prison. Apel sigarilyo sa tulo ka butang ang gitago siyang lubot. Unya kay ni ring man di nasakpan hinoon siya. Niring man ang nasakpan hinoon ang maong piniriso, ay niring man to yung gitago nga cellphone di siyang lubot. Kulbasan mo tago kay apple charger, giunsa ka to pag sok-sok ba? Suda po kay ato Muna mga kasyahin nga kung mutago mo ko sa kabutang, ayaw din ha sa inyong lubot. Ayaw na lang ko pagtago-tago. Bahala na lang di ka makagamit og cellphone basta ay lang ginagitago ha. Ay nyo gawatan ng usa ka piniriso dito sa New Bilibid Prison nga gitaguan gini sa iyang lubot ang usa ka cellphone niya, nasakman ra gyapon kay ni ring man. Gioperahan na noon siya. So giulat-ulat pa kini sa mga gwardiya dito kung kanusa mo gawas ang maong cellphone. Giulat gipaabot nila sa 3 ka adlaw. Nya wa man ginigawas mo to gioperahan na lang ang maong piniriso. So mao na ang atong balitang espesyal.
Mga kasayan, mga kutoy, mga naglangkob sa atong mga balita karong adlaw. Adlaw nga Lunes, Pitsa 9 bulan sa Disyembre tuig 2024. Wala naman tayo igong oras. Daghang salamat sa atong mga viewers, atong mga mobile journos. Nga padayon nga naningkamot makakuhag mga balita sa ilang nahimutangan. Aron maihatod dinhi kanato sa atong sibihan, aron maihatod pod ang mga balitang impormasyon alang sa atong mga kaigsuonang mga viewers, sa atong mga listeners sa Shine Broadcasting Online. So, wala naman tayo kung oras, hangtod na po sa sunod higayon sa samang takla o sa samang istasyon. Hangtod ugma pohon. Sa ngalan na lamang sa kinadibukang puwersa sa Shine Broadcasting Online, sa atong station manager Jam Grande, sa atong admin head Brian Binaloy, sa atong marketing head John Dumala, o sa atong chief reporter Vicky Custodio, o sa ngalan na lamang sa atong mga mobile journals, ang atong mga mobile reporters. Ako si Jay Firulino Gatmin, nagpasalamat kaninyo sa inyong pag-uban sa usa ka oras. Hangtod na po ugma pohon. Daghang salamat malay-balay. Maraming salamat Pilipinas. Dalaygon ang Diyos. Amping mga kaigsunan. In your face, all over the place. We're online. You're listening to the hottest internet station. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service.